nagtatanong kasi may nagko-comment sa video natin last kung paano daw pag-apply, paano makapag-work dito. So gawa na lang natin ng konting video how to start. Smoke ang tawag nila sa break time. Late na ako kasi alam ko pa yung ano na kung saan ang plastic. Libre ang gatas, kape. Magkape ka hanggang gusto mo. Murang gatas dito. Tayo ay nag-start dito sa Sisters Visa. Nag-visit muna ako. Sounds good. So ganon, ang start ko ay Visitors Visa. So yun, tapos 2 months nga lang yung ano ko, yung allotment ng immigration nung unang apply ko ng visit visa. Tapos dumating ako ng December, bakasyon January. Almost 1 month ako nag job hunting. Tapos tinarget ko lang yung mga small town para walang masyadong kompetensya, kasi pag sa cities daming kakompetensya. So ganoon lang. Tapos nanghanap ako through SIG sa sig.gov.nc.com.nz pala. Lalagay ko yung comment, lalagay ko yung link sa comment section. Pasok ko muna yung isang machine. Basta maganda lang kayo ng CV. Pag nandito na kayo, CV tsaka cover letter. So yun lang, pwede na kayo mag-search online kung nasa ibang bansa kayo. Gaya nag-comment yung isa, nasa Poland siya, pero pwede ka na rin doon mag-research. Ikaw, comment ko yung link sa baba. Okay? Alright guys, may dagdag lang ako guys doon sa ano natin, about dun sa vlog natin kanina. So ngayon ay 4:30 na, out na kami sa work. Tara, habang pauwi ako ay magkwentuhan tayo. So yun lang naman, based on my experience. Pero sa totoo lang, kung ang pathway nyo ay ganun sa akin, medyo magastos. Kasi yun, siyempre sarili mo plane ticket, bayad sa visa, accommodation, lalo na kung wala kang kamag-anak dito or kaibigan na matutuluyan, talagang malaking gastos. Pero the good thing, halos mga employer dito, mas gusto nila yung nandito na, then sila na nag-aayos ng papers niyan. Kasi kung gagastos pa sila galing sa Pilipinas, tapos siyempre magastos yun, sila magsusolder niyan tapos ano yan mangyayari, maproseso. So ngayon, kung nandito ka na, basta kung anong kapamaraan mo makapunta dito, kung nandito ka na nga, madali lang makapag-apply ng trabaho. Siyempre, diskarte lang yan, tamang diskarte at sipag. Kasi kung masipag ka nga, wala ka naman diskarte, okay ba yun? So kailangan ang diskarte mo, alam mo talaga ano ba talaga yung ano mo, yung skills mo. So kailangan mga 3 skills dapat ang hawak mo. Kung isa lang ang skills mo ay hindi
multi-skills ka, mag-experience ka muna kung isa lang ang skills mo. So kailangan dyan ay multi-skills ka, so madali sabi. Tapos kasi kaya ako nasabi multi-skills, paano kung walang hiring doon sa ina-applyan mo at ang hiring ay carpenter? Halimbawa may welder ay marunong ka mag-carpenter, so pwede mo applyan. Yun ang ginagawa ko. So kailangan multi-skills ka, then pag gagawa ka ng CV, ilalagay mo yun, 3 CV. Wait lang, may natapos. Morning guys, back to my vlog. Yesterday I want to add some sa nagtatanong sa atin. Medyo malamig na ngayon guys, autumn na. Kung talagang balak mo dito sa New Zealand at meron kang experience, lalo na abroad, mas mabilis ka makakapunta dito at mas mura ang magagastos mo. Daming agency na nag-hire dito, so bumabalik na ulit ang sigla ng pag-hire. Kasi dati medyo humirap ng konti, so ngayon okay na. Gawin mo na, maghanap ka na ngayon habang maaga pa.